Ang networking company, normally, akala ng karamihan is a small-time business. Bakit? Number one, kahit sino pwedeng sumali. And normally, ang mga nag-start ng networking company dito sa Philippines, karamihan, jobless, wala, nagkaka-retire pa lang, ibig sabihin wala nang ginagawa. Noon ang gumagawa ng networking company, yung mga tipong taong ganon. Kaya lang, as times goes by, maraming tao na ngayon na nagbabago. Bakit? Ang nag-join na ngayon sa networking company, may mga mayaman, may politician, may mga celebrity. Bakit? Nakita nila gaano kaganda ang networking. Para ito, kung sasabihin mong small time ang negosyo, ito tatanungin ko sa'yo. For you to have a Jollibee, okay? For you to have a Jollibee, ang tawag sa'yo, pag meron kang franchise ng Jollibee is big time. Okay? Pag empleyado ka at ang sweldo mo, 100,000 per month, anong tawag sa'yo? Big time. Ngayon, sa Jollibee, ang pinakamalaking pwede lang kitain for one single day na ang income mismo, hindi na, hindi na mismo less expenses na. In short, ito na mismo yung net income nila, halos 24,000 per day. Kasi meron akong friend, tinanong ko, sabi ko, paano masasabing magandang-maganda yung benta nyo ngayon na araw na to? Sabi nila, pag kumita daw sila ng halos 24,000, isang araw, ibig sabihin, talagang jackpot na sila that time. Ngayon sa In-Global, sa networking, magkano pwedeng kitain? Meron akong kilalang tao, kumikita 100,000 per month, 100,000 per week, 200,000 per month, meron mga ganon. Sa In-Global, ilan din ang pwedeng kitain for one single day? Ganito din kalaki. Ngayon, ito ang nagiging dilemma. Kaya akala nila small time ang networking. Bakit? Mura lang ang registration. Magkano ang registration? 7,980. Sa 7,980, kaya nakikita nilang small time. Bakit? Ang mura lang ng kapital. Kaya lang ang tawag ko dito, ito na nga yung evolution. Ito na yung makabagong way ng source of income. Tapos na yung panahon na para ka magkaroon ng negosyo, kailangan mo ng establishment, kailangan mo ng malaking tindahan para masami kang big time. Bakit? Para ito example, Henry C. Henry C. is may-ari ng SM. Siya ang top 1, ang richest man in the whole Philippines right now. Di ba parang napaka-big time niya? Kasi marami siyang SM, marami siyang tindahan, marami siyang kondo, kaya napaka-big time yung tingnan. Pero just imagine, si Mark Zuckerberg, siya mismo yung gumawa ng Facebook, wala siyang tindahan. Anong meron lang siya? Nasa internet. Pero sinong mas mayaman? Nasa top 20 most youngest billionaires in the United States, si Mark. Imagine mo, yun ang sinasabi ko makabago. Ano ba yung kapital niya? Nung nag-put up siya, nung Facebook, napaka-konti lang. Ito na yung makabagong way ngayon, na pwede ka naman yumaman in a short span of time. Bakit kailangan papahirapan pa sarili mo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin small time na ang networking kasi ito lang yung kapital. Ang bottom line dito, tingnan mo yung mga taong kumikita, na normally yung kinikita ng mga big time na tao, kinikita rin dito sa networking. Kaya nga, since nasa introductory stage ang networking right now, unti-unti pa lang na-accept ng mga tao at mga negosyante na magandang networking, huwag ka na magpatagal pa. Kasi katulad si Donald Trump, kung familiar ka kay Donald Trump, imaginein mo siya mismo, nagtayo siya ng sarili niyang networking company. Ang isa lang tingin ko sa buhay. Ang isang negosyante, hindi yan gagawa ng isang way, hindi yan mag-spend ng isang time niya sa isang gawain kung hindi mas malaki yung kikitain niya. Ang gulang yan, ito 100,000, ito 200,000. Tapos niya 100,000, doon siya 200,000. Ito 200,000, ito 500,000, doon siya sa 500,000. In short, nasa real estate na siya. Napaka-big time natin tingnan pag ang mga tao nag-real estate. Eh bakit si Donald Trump na nasa real estate, bakit pa siya nagtayo ng networking company? Kung ang networking company hindi big time, nagkataon lang na unti-unti pa lang na-accept. And take note, yung mga taong unang makaka-appreciate na maganda ang networking, sila din ang jackpot pagdating ng oras, katulad din dito. Why? Jollibee before, binibenta lang ang franchise how much? 50,000. Walang bumibili. Bakit? Pinagtatawanan. Hindi naman kailangan sa Philippines ng spaghetti. Hindi kailangan ng burger. Ang kailangan ng sa Philippines, pansit. Kailangan ng siopaw. Yun ang uso before. Pero take note, nung na-accept na unti-unting maganda, marami nagtatawa sa Jollibee. Bakit? Saan ka nakakita bubuyog na kangiti? Diba? Normally, pag bubuyog, matatakot ka. Pero maraming nagtawa. Maraming nag-ano sa concept niya. Pero just imagine gaano nakabig time ang Jollibee right now. Katulad din sa networking, maraming nagtatawa, maraming kumakansya sa amin, pero just imagine this, what if pagdating ng oras, lalo siyang ma-accept at lalo yumaman, baka darating ang time, isa ka rin sa salat, sasabihin mo, sayang, sana noon pa, sana ako sumali.